Ako ba yung gago dahil iwan ko si Lola alone? Hello, medyo mahaba ito kaya salamat po sa magbabasa ng kwento ko. Ganito kasi ang story. I've been living with my grandparents since grade 1 ako. Lolo at lola ko talaga ang tumaguyod sa akin. Namatay ang lolo ko nang ako ay ikatlong taon high school. Tapos nung college naman nakilala ko ang biological father ko at nag-help sa akin makatapos ng college. After mamatay ng lolo ko, kasama ko na si lola at kami lang dalawa sa bahay. Ngayon na married na, kaming tatlo ni hubby at lola ang nasa bahay, and kumuha kami ng bahay na nakapangalan sa amin. At ang first plan, isama talaga siya sa paglipat. And kasama siya until the end of her life. Currently pregnant with our first baby. Masarap kasama si lola. Kalog, maalaga at sweet. Pero when I start working doon na lumabas yung pangunguha ni lola ng pera sa wallet ko. Panay parcel nga din pala siya, like hindi nawawalan ng parcel araw-araw, may time pa na 3 parcels from different online apps ang nade-deliver sa bahay a day. Nag-start na 20-20 lang, tapos ang pinakamalaki is sa Alcansya, na pampakasal namin ni hubby ko na ngayon na almost 10,000. Naka-Excel ang bawat hulog, kaya alam namin kung magkano ang nawala sa Alcansya na piggy bank na puro bills. Hindi lang pera kinukuha niya, pati stocks namin dinadala niya sa office work. May work siya sa Govt, kahit na senior na siya. Niya kahit na may stock naman siya for 1 month sa office na hiwalay sa stock namin sa bahay. Like kape, asukal, creamer, noodles, palaman, and delata. May baon pa siya everyday sa office na good for 2-3 tao na for breakfast and lunch. Minsan pati bigas kinukuha, makikita mo na lang kapag umaga. Tapon-tapon na ang bigas sa sahig. Tapos itong last month lang since nagstay ako sa in-laws ko. Dahil para may bantay sa akin, while I'm on a bed rest dahil sa pregnancy issues kumuha na naman siya ng pera. Una, sa alkansyang kawayan ni hubby. Pangalawa, sa budget namin na pouch. Pero bago kami pumunta sa in-laws ko, may budget siya. May food sa ref, may stock na dilata. Maingat si hubby sa pera at alam niya kung may nawala. Tapos itong last week lang, sakto ako na malengke. So binilang ko yung bills nung pera ng pouch after mamalengke. Kinabukasan, kulang na siya. Kinausap ko siya ng maayos since nasa office siya at hindi siya umamin. Sobrang nakaka-stress yung ganito na hindi naman kami nagdadamot ng asawa ko pero ninanakawan kami. Medyo crucial ang pregnancy ko now at bawal talaga ma-stress. Hubby and I decided na mag-move out na kami without her. Next year pa kasi yung turnover sa bahay na nakuha namin kaya mag-rent na kami muna for a while. Hindi ko na kaya yung thought na wala kang peace of mind dahil may nangunguha ng gamit at pera mo na kasama mo sa bahay, tsaka 10 taon na akong nagwo-work, ganyan na, siya pati pera ng asawa ko tinalo niya. Pinaalam ko naman na sa mga anak niya na maiiwan na siya sa bahay at hati ang opinyon ng anak niya. Yung isa, tito ko, parang nang guilt trip pa na wag ko na raw babawiin si nanay kung sakaling hindi na kami galit. At hanggang mamatay na raw si lola. Yung isa naman, tito ko rin, willing sunduin si Lola para dun muna sa kanila for a while. Yung isa, mama ko, di nag-react kasi sa totoo may red flag na ginawa si Lola sa kanya. Another story, hehe. Alam ng mga anak niya na nangunguha talaga si Lola even before nabuhay pa ang lolo ko. Bali ang plano kay Lola dun na siya sa tito kong ng guilt trip titira tapos ibebenta ang bahay. Sabi ko magbigay kami allowance niya monthly. May income naman si Lola from pensions, SSS and social pension, tsaka sahod from work. Kaya hindi rin namin maisip bakit siya nangunguha ng kung ano-ano sa bahay. Itong desisyon na, to, is nung nag-usap nung Sunday, pero kahapon nagbago na naman desisyon niya. Kasi di na daw niya ibebenta ang bahay. Dito na lang siya mag-isa total, kaya naman daw niya. Katakot-takot na pangungonsensya rin ang nakuha namin from Lola, like ang tigas daw namin, hindi daw namin siya napatawad, hindi na raw namin siya mahal, and so on. Sa totoo lang, I have MH diagnosis. At di na kaya ng mental health ko yung stress na nakukuhaan kami ng kadugo pa. Sabi pa ni Lola, papakamatay siya. Nagpakalbo pa nga tapos pinagsasend sa messenger ng kung sino-sino. Tapos tumatawag sa iba na sasabihin na iiwan na raw namin siya pero di naman sasabihin rason. Papalabasin pa kaming masama sa kwento niya. Buti nagtanong sa akin yung sinabihan niya. May mga opinion pa from others na kami raw magdadala kung anumang mangyari kay Lola once na umalis kami.
Hayaan na raw namin dahil matanda na. Kami na lang daw mag-adjust na itago palagi ang pera. Pero napuno na kami sa totoo lang. Bigyan ko pa raw ng chance. Pero nakahanap na kami ng lilipatan at anytime soon lilipat na. Hindi na lang nangunguha ang sinungaling pa. Thank you sa time ng mga nakaabot dito. Appreciate it po. First time posting sa Reddit, haha. So ayun, BYG, dahil iiwan namin mag-asawa si Lola alone,